At tayo po tumayo mga minamahal, magbigay galang po tayo sa salita ng Diyos na dadalhin po ng ating beloved preacher Joey Mancera. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless you. Beloved ordained preacher, Willie Balios. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo pong lahat ay tumayo at magkaisang dumalangin. Amen. Praise the Lord. Mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa matamis na pangalan mo, pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa pangunang dalangin ng aming minamahal, at kagalang-galang na Pastor, Evangelist Wildy Estrada Olmeda, your end-time prophet, narito po kami buong puso, nagpapasalamat sa tagumpay ng unang araw na kursada sa lugar na ito. Pinakamamahal na Panginoong Hesus, maging sa pakikinig na iyong banal na salita, bago po ang lahat, kami nagpapakumbaba, humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang kasalanan. Pagpalain mo at langisan mo ang iyong banal na salita. Ito ang aming samot panalangin sa makapangyarihang pangalan ng pinakamamahal na Panginoong Hesus at aming sinasaway, pinapalayas ang lahat ng masamang espiritu ng hadlang, all demons of hindrances, doubts and unbeliefs, cast out in the name of our dearest Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos at tayo makaupo na, mga minamahal ko. Tayo'y makinig ng salita ng Diyos. Una tigit sa lahat, aking ipinaabot ang pinakamataas na pagpupuri, pagpapasalamat, pagluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. And we give double honor and respect to our dearly beloved and honorable Pastor, Evangelist Wildy Estrada Olmeda, the end-time prophet of God. And we will always remember and cherish the precious memories and the blessed teachings of our dearly beloved and honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda, to the beloved children, children-in-law, grandchildren, great-grandchildren, to the whole beloved family dito po sa bansang Pilipinas, maging sa ibayong dagat. We love you so much. At sa lahat po ng ating minamahal, our beloved co-workers in the vineyard of the Lord, beloved preachers, beloved instrumentalists, beloved choir, maging sa lahat po ng ating beloved brethren, maging ating live webcast viewers, lalo na po ang ating minamahal na mga bisita, mga baguhan, welcome to the royal family of God. Lahat magsabing, praise the Lord. Mga minamahal, mapalad po ang lugar na ito, ang Concepcion, Tarlac, at dumating po ang magiliw na habag ng ating dakilang Diyos na buhay. Atin pong basahin, mga minamahal ko, dito po sa Lucas, Kabanatang 1, 78, 79, balik sa 77. Amen. Lucas, Kabanatang 1, ang talata ay 78, 79, 77. Dahil sa magiliw na habag ng aming Diyos, ang pagbubukang liwayway buhat sa kaitaasan ay dadalaw sa atin, upang liwanagan ang nangakalugmok sa kadiliman at sa lilim ng kamatayan, upang itumpak ang ating mga paa sa daan ng kapayapaan. 77, upang maipakilala ang kaligtasan sa kaniyang bayan sa pagkapatawad ng kanilang mga kasalanan. Amen. Amen. Praise the Lord. Ito po ang layunin kung bakit narito ang unang araw ng krusada. Kaligtasan po ang pinag-uusapan. Ito po ang pinakamahalaga sa bawat tao na nilalang ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ayaw niya na mapahamak ang tao. Alam po natin ang nakaganap po ngayon. Kalamidad, kriminalidad, imoralidad. Tumataas po ang antas. Painit na ang mundo, mga minamahal ko. Ngayong 2024, ayon po sa mga dalubhasa ng United Nations, mga scientists, nasa pinakataas na level na po ang heat index. Kaya nga apektado po ang mga estudyante, nalagpasan po natin ang COVID-19 lockdown. Iba naman ito, mga minamahal ko. Yung init ng araw, yung mga bata po ngayon,
ay halos hindi napapasukin sa eskwela, bagkos online na lang, mga minamahal ko. Ibig sabihin, ito po yung climate change. Nagbabago ang panahon po natin mula sa magandang panahon, pasama ng pasama. Ngunit ang nais ng Diyos, kung bakit dumarating ito, ito'y tanda ng kanyang nalalapit na pagbabalik. Na ang bawat isa, sabi po, dahil sa magiliw na habag ng aming Diyos, ang pagbubukang liwayway buhat sa kaitaasan ay dadalaw sa atin, upang liwanagan ang nangakalugmok sa kadiliman at sa lilim ng kamatayan, upang itumpak ang ating paa sa daan ng kapayapaan, upang maipakilala ang kaligtasan sa kanyang bayan sa pagpapatawad sa kanilang kasalanan. Amen. Praise the Lord. Tingnan niyo po ang tao, mga minamahal ko. Nakatingin sila sa kaganapan sa mundo. Sa bansang Amerika, sa solar eclipse, ay gustong-gusto nila magdilim na ang mundo. Kayo, gusto niyo magdilim ang mundo, mga minamahal ko? Pagkadiliman ang lumaganap, saan tayo? Lalakad ka, hindi mo alam kung saan ka pupunta. Ngunit mas maganda, dumating ang liwanag ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dito sa bayan na ito, yung mga taong may mga karamdaman, wala ng pag-asa, ubos na ang pera dyan sa ospital, yung mga ilan nakakulong, yung nais magbago, mga minamahal ko, mula sa kahirapan. Dito, totoo ang pangako ng Diyos, gagawin kang tunay na anak, palulusugin ka, pagyayamanin ka, ay sigurado ka pa sa buhay na walang hanggan. Kaya lang ang kondisyon, susunod ka sa kalooban ng Diyos. Dahil ang Diyos ay mabuti, mabuti ang iyong gagawin. Mamahalin mo siya ng buong puso, buong lakas, buong kaluluwa. Mamahalin mo ang kapwa mo at dito matututunan mo ang nag-iisang Diyos na ating sinasamba sa Espiritu at katotohanan. Walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nakikita niya po ang kalalagyan mo. Ang buhok mo nga bilang alam niya. Ngunit pag dito naniwala ka, totoo. Believe in the Lord your God, you will be established. Magiging matatag ka, mga minamahal ko. Believe in His prophet and you shall prosper. Ang ating dearly beloved Pastor Evangelist Wildy Estrada Almeda, we declare He is the end-time prophet of God. Dahil sa kanyang panalangin, kaming lahat na narito, naghahayag ng patotoo. Buhay ang Diyos. Nararanasan namin na lahat ng mga dakilang himala. Kaya ito'y panawagan po. Hindi lang po dito, baging sa buong mundo. Kung nais po natin na ang mundo natin kahit papano ay gumaling pa. Bigyan ng pag-asa ang marami pang tao before it's too late. Time is running out. Ito'y tanda. Malapit na ang pagbabalik ng ating dakilang Diyos. 2 Chronicles chapter 7 verse 14. Amen. Ikalawang Kronika, Kapitulo 7, talatay 14 hanggang 15. Kung ang aking bayan na tinatawag sa pamamagitan ng aking pangalan ay magpakumbaba at dumalangin at hanapin ang aking mukha at talikuran ng kanilang masamang lakad, aking gang didinggin sa langit at ipatatawad ko ang kanilang kasalanan at pagagalingin ko ang kanilang lupain. Ngayoy ang aking mga mata ay didilat at ang aking pakinig ay makikinig sa dalangin na gagawin sa dakong ito. Amen. Amen. Kung ang aking bayan na tinatawag sa magitan ng aking pangalan, kailangan daw po nating magpakumbaba. Bawal ang magmataas. Dadalangin tayo, mga minamahal ko. Ito po'y sikreto ng Jesus Miracle Crusade. Prayer and fasting, mga minamahal ko. Hahanapin mo ang mukha ng ating dakilang Diyos. Yung katwiran, kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tatalikuran mo ang masasamang gawa, mga lakad, mga minamahal ko. Dinggin ng Diyos sa langit.
patatawarin tayo sa lahat ng kasalanan, pagagalingin pa ang ating lupain. Kahit saan ka bumiyahe, mga minamahal ko, tingnan mo ang mga bundok, tingnan mo ang mga lugar na kung saan dati-rati meron kang makikitang mga halaman ng pagkaganda-ganda. May mga prutas. Ngunit ngayon, mga minamahal ko, mahabag ka sa kaganapan. Ibig sabihin, darating po ang tagutom. Hindi lang sa pisikal na tagutom, maging sa spiritual. Dito sa Jesus Miracle Crusade, tinuruan na po kami na mag-ayuno at manalangin. Habang hindi ka kumakain, yung kaluluwa mo naman napakalakas. Ang panalangin mo, abot hanggang langit, mga minmahal ko. Kumbaga sa cellphone, malakas ang signal. Mga minamahal ko. Ang sabi po, ngayon nga, ang aking mga mata ay didilat at ang aking pakinig ay makikinig sa dalangin na gagawin sa dakong ito. Kung inyo pong naalala, nagkaroon ng drought, talaga pong El Nino noon, sa dako ng Luneta, hinamon ng ating dearly beloved pastor ang lahat ng religious leader. Kung totoong kayo ay tunay na lingkod ng Diyos, pumunta kayo sa Luneta. Manalangin tayo kung sino tutugon na uulan, siya ang tunay na lingkod. Ngunit kung hindi, humilera lahat dyan. Lahat ng Communist Party, lahat kayo po, i-firing squad. Ang tablan ng bala, wala sa katotohanan. Grabing hamon po yun. Walang tumupad dahil hindi sila nasa katotohanan. Ngunit nung araw na yan, nanalangin doon sa Luneta ang propeta ng Diyos. Karakadaka, mga minamahal ko, totoo pong bumuhos ang ulan. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. At isang ateista na hindi naniniwala sa Diyos, sa katauhan po ni Major Bobby Nuggets. Isa po siyang satanismo. Sabi niya, pag hindi umulan, Evangelist Almeida, inihanda niya ang kanyang baril. Pauulanin niya ng bala. Ngunit, nung araw na yan, bago umulan ng bala, umulan ng tubig, ang isang satanismo ay na-convert. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ito po ang misyon ng Jesus Miracle Crusade. Ang daming mga krusada ngayon. Mga minamahal ko, walang tigil ang mga pangangaral sa Bible studies, sa kulungan, sa kapulisan, mga minamahal ko. Walang tigil ito. Never ending po ito. Dahil ito po ang misyon na kung saan ang tao ngayon ay nangangailangan ng kaligtasan. Buti pa nga doon sa Marilao doon sa kulungan, naranasan nila sobrang init. Nung nag-initiate ng bautismo, sabi nung mayores, ngayon nakalaya na ako. Buhay ang Diyos sa Jesus Miracle Crusade. Lahat kayo nakakulong magpabautismo. Nung nakalipas na mga 2 araw, 86 na mga tao ang nagpabautismo sa pangalan ni Jesus. Maraming salamat yung mga nakakulong na naniniwala sa salita ng Diyos. Samantalang sa plaza na ito, malaya tayong makinig ng salita ng Diyos. Mga minamahal ko, mapalad pa pala yung mga nakakulong. Ngayon, binibigyan tayo ng tsansa. Ang sabi ng banal na kasulatan, ito po ang misyon hanggang sa pagbabalik ng ating dakilang Diyos. Marcos 16:15 hanggang 18. Marcos, Kabanatang 16, ang talatang 15 hanggang 18. At sinabi niya sa kanila, magsiyaon kayo sa buong sanglibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Ang sumasampalataya at babautismuhan ay maliligtas. Datapwat ang hindi sumasampalataya ay parusahan. At lalakip ang mga tandang ito sa magsisimpalataya, magpapalabas sila ng mga demonyo sa aking pangalan, magsasalita sila ng mga bagong wika, at sila'y magsisihawak ng mga ahas. At kung magsisiinom sila ng mga bagay na makamamatay, sa anumang paraan ay hindi makasasama sa kanila. At ipapatong nila ang kanilang mga kamay sa mga may sakit, at sila'y magsisigaling. Amen. Amen.
Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Napakalinaw sa sikat pa ng araw ang pagkabasa ng kanyang banal na kasulatan. Obligasyon po ito ng mga tunay na mananampalataya. Ipatutuo mo ang kabutihan ng Diyos, ipagsabi mo. Naikot ang sounding po dito sa lugar na ito. Sounding pa lang Pagpunta sa pastoral, pagbautismo, nagsisigaling na. Mga minamahal ko, lahat magsabing, praise the Lord. May prueba at ebidensya. Pag isa isang banal na gawain, dumalo ka, mga minamahal ko, at hindi ka gumaling, hindi po banal na gawain yun. Hangal na gawain. Niloloko nila ang tao, mga minamahal ko. Wala sa katotohanan, pero dito, ipaglalaban namin, nasa buong katotohanan, dahil ito ang tunay na gawain ng ating dakilang Diyos. Peter, upon this rock, I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Ibig sabihin, kung dati-rati sa magitan ng relihiyon, inalaipin tayo ng tiyablo. Nagkukunwari tayo naglilingkod, ngunit really, we are pretender, mga minamahal ko. Hindi po biro ang kaligtasan, mga minamahal ko. Sabi ng iba, once saved, wala na, ligtas ka na, pwede ka na magkasala. Dito po hindi. Kailangang i-maintain mo ang kabutihan sa kapwa mo, higit sa lahat, sa tapat na paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Inuutusan po, kaya wala pong tigil ito. Saan nagmumula yung gastos? Sa mga matatapat na mga anak ng Diyos, hindi sa ibang bansa, mga minamahal. Dahil dito, ang pinansyal na bagay na tinatanggap ng mga tapat na anak ng Diyos, ginagamit po yan palabas upang gamitin magligtas ng marami pang kaluluwa hanggang sa pagbabalik ng ating dakilang Diyos. Ang sabi po, mga minamahal ko, magsiyaon kayo, inuutusan ng ating dakilang Diyos. Sa buong sanlibutan, ipapangaral ang ibanghelyong ito sa lahat ng kinapal. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Datapwat ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Yan ang katotohanan. Mamimili ka lang. What do you want? Salvation? Mapalad ka pag naunawaan mo ang salita ng Diyos. Ngunit pag umiling ka, sorry po, merong damnation. Sabi ng banal na kasulatan, in flaming fire, taking vengeance on them that know not God, and obey not the gospel of our Lord Jesus Christ, who shall be punished with everlasting destruction from the presence of the Lord and from the glory of His power. Yan ang katotohanan. Dahil dalawa lang ang destinasyon ng tao. Temporary ka lang, stranger ka lang, isang araw bawian ka ng buhay. At pag bumalik ang ating mahal na Panginoon, hindi mo siya tinanggap, hindi ka naglingkod, wala tayong magagawa. Record ang lahat po sa langit. I-judge ka ng ating mahal na Panginoon. At sinasabi ng banal na kasulatan, before it's too late, and this gospel of this kingdom shall be preached unto all nations, and the end shall come, mga minamahal ko. Pag sinabing the end, patapos na. Where shall you spend your eternity? Maraming tao, mga mayayaman ngayon, ang sabi nila ng mga bilyonaryo, punta tayo sa Mars. Yung iba naman, maggumawa na tayo ng mga bunker. Yung iba talagang fully air condition ang kanilang bahay. Ayaw na lumabas sa sobrang init. Merong bago ngayon, nag-viral Niligyan ba ng shower yung bahay niya? Parang dinidiligan. Parang mawala ang init. Ang mundo natin, pataas ng pataas ang level ng init. Ang lais ng Diyos, kung mainit ang panahon, magtiis ka. Dahil ang nais ng Diyos, mas mainit ka sa panahon, sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ano pong pakinabang o pagpapala na tatanggapin mo? Lalakip ang mga tandang ito sa mga magsisampalataya. Palabas ka ng demonyo. Mahirap palabasin ng demonyo, mga minamahal ko. Ngunit dito sa Jesus Miracle Crusade, kahit maliit na mga bata,
mga minamahal ko, pag may pananampalataya hanggang mga matatanda, pag sinabi lang, demons cast out in Jesus' name. Yung mga inaalipin na mga magnanakaw, hold-upper, snatcher, mga kapatiran, alam na nila ang pamantayan. Mananalangin, sasabihin sa pangalan ni Jesus, lumayas ka. Sasabihin ng demonyo, hindi naman talaga kayo kasali. Amen. Palakpakan muna po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Magsalita ka ng mga bagong wika. Ibig sabihin, magsihawak ka ng mga ahas, kagatin ka man daw ng king cobra o Philippine cobra. Marami na po rito sa kapatiran. Kinakagat ng ahas, hindi po yan pumupunta sa ospital at nagpapa-inject. Nananalangin, nagpupuri, ang kakaiba, yung ahas ang namamatay. Lahat magsabing, praise the Lord. Kung ikaw ay lasunin, hindi ka maano. Yan ang katotohanan. Huwag mo lang sadyain. Pero pag ikaw ay lasunin, hindi ka maano. Ano mang mga nakakamatay na bagay, mga minamahal ko, sa anumang paraan na hindi makakasama sa kanila at ipapatong nila ang kanilang mga kamay sa may sakit, sila'y magsisigaling. Abay, talagang grabe pag ikaw ay ginawang tunay na anak. Daig mo pa yung nag-aral ng doktor na ilang taon nagsunog ng kilay. Dito, pag sumayo ang banal na espiritu, anumang karamdaman sa pangalan ni Jesus, gagaling mga minamahal ko. Lahat magsabing, praise the Lord. We experience in this last day sa mga public hospital, ang dami po ang nag-aantay, lalo na po doon sa mga nagpapa-check up. Bakit nga ba punong-puno? May mga nasa emergency room, walang bakante. Sobra po. Bakit? Tanungin mo. Nakailang bakuna ka? Ay, naka-booster pa nga eh. Ba't nandito ka? Ito yata yung epekto ng booster. Pero sa Jesus Miracle Crusade, sa mga matapat na Kristiyano, hindi kami nagpapabakuna. Dahil alam namin nung panahon ng ating mahal na Panginoong Hesus, wala naman sa lagasin dalang injection eh. Amen? Ang ginagawa niya, ipinagpe-pray lang yung may sakit, gumagaling. Maging sa kapanahunan natin, dito ang kapangyarihan ng Diyos ay totoo, mga minamahal ko. Hindi po masama ang gamot at medisina. Ang nakakasama nun, padipulsa mo, may sakit. Pero dito, tinuturuan 100% na pananampalataya. Kaya nga ini-invite namin dito, lalo na may mga sakit eh. Ang bulag makakita, ang lumpo makalakad. Mga minamahal ko, ang mga ketungin nililinis, yung mga incurable disease ay totoo po na pinagagaling. Kaya nga sila nagpapatotoo. Patotoo yan, hindi ka sinungalingan dahil ang sinungaling itatapon sa impyerno. Ngunit, kung hindi naman namin iahayag, paano nyo malalaman na merong Diyos na napakabait na nagmamahal sa inyo? Kaya, ang nais ng Diyos, manatili tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Walang bibitaw. John 15 verse 7, atin pong basahin. Ang Ebanghelyo ayon kay Juan, Kapitulo 15, talata po ay 7. Kung kayo'y magsipanatili sa akin at ang mga salita ko'y magsipanatili sa inyo, ay hingin ninyo ang anumang inyong ibigin at gagawin sa inyo. Amen. Amen. Pagod ka na ba? Hirap ka na ba sa mga baguhan, sa mga nakikinig dito po sa lugar na ito? Nais mo ba na ang panalangin mo pakinggan ng Diyos? Mula sa araw na ito hanggang sa pagbabalik niya, ang sabi niya, kung kayo ay magsipanatili sa akin at ang mga salita ko'y magsipanatili sa inyo, ay hingin ninyo ang iyong ibigin at gagawin sa inyo. If you abide in me and my word shall abide in you, you shall ask what you will and it shall be given unto you. Yan ay totoo. Yan ay katangian ng tapat na Diyos. Lahat na kanyang pangako ay matutupad kung ikaw ay mananatili sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Serving the Lord,
you have nothing to lose but everything to gain. May mawawala sa iyo, karamdaman mo. May mawawala sa iyo, ang problema mo. Yung masama mong ugali, mawawala yan. Pero, ang kapalit niyan, pagtapat ka, mga minamahal ko, hindi na tricycle ang sasakyan mo. Balang araw, ayan, nakita niyo, mga nakaparadang high-end na sasakyan. Ganyan ang mga kapatiran na tapat na naglilingkod, mga minamahal ko. Finally, to declare the goodness of God. Ang magiliw na habag ng aming Diyos. For 29 years, I've been serving the Lord in this ministry. Colon cancer, ovarian cancer ang aking beloved wife. 10 years, isang raspa, 3 beses nakunan, isang major operation. Noong 1995, trahedya ang naganap sa amin dahil 4 na operasyon ang aking beloved wife. Cesarean, nilinis ang bituka niya, puro nana, tinanggal ang left ovary, tinanggal ang uterus, ovarian cancer, large intestine, putol dugtong, small intestine, putol dugtong, colon cancer. Ano po sabi ng doktor? Ipasa Diyos. Gumastos ka ng millions, yung pala sa Diyos din. Salamat sa mga doktor. Naniniwala sila, pag hindi nila kaya, sa Diyos mo iasa. Inasa namin sa ating mahal na Panginoon. Hinanap ko ang Diyos. Ako'y nagsusumamo na ang habag niya ay makarating sa akin. Sarado po akong sa relihiyon. Hindi matinag, hindi matibag. Ngunit yung pagsubok na yon, yung ang tumibag sa akin, nanalangin ako nung mamamatay na ang aking beloved wife dahil 4 months ang taning. Umiyak ako ng di kawasa. Saan kita matatagpuan? Mahal na Panginoon, nasaan ang buong katotohanan? Isang tinig ang nangusap, liwanag ang bumukad, at ang sabi ng mahal na Panginoon, tumalo ka sa Jesus Miracle Crusade. Nandyan ako, sasambahin mo ako sa Espiritu at katotohanan. Ang itinalagong pastor dyan, tunay na magtuturo sa iyo ng karunungan. Magpatuloy ka. Tinitiyak ko, pagpapalain kita. 29 years, mga minamahal ko, ang aking beloved wife, dinugtungan ng 28 years and 4 months ang kanyang buhay. Hindi siya nakukonfine na. Siya po ay working wife, mga minamahal ko. Pinagpala kami sa kahirapan. Dati, wala talaga. Ginawang 3 palapag ang aming bahay. Pinagkalooban ng 2 sasakyan. Isa lang ang aking anak. Ngayon po, isa na po siyang licensed engineer. I will never forget what God has done to me. Sa mga baguhan, sinachallenge ko kayo. Pag sinabing ipa sa Diyos, dito merong Diyos na nagpapagaling. Maraming tao ngayon, itinataya ang kanilang buhay. Itinataya ang kanilang pera sa mga sugal. Pero dito ang sikreto, itaya mo ang buhay mo, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. In everything, put God first in your life. Lagi siyang mauuna. Lumingin ko sa likod, humahabol naman ang pagpapala. Dahil pangako ng Diyos, mga minamahal ko, sa ating huling talata from the book of John, chapter 5, verse 24. Juan, Kabanatang 5, ang talata ay 24. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang dumirinig ng aking salita at sumasampalataya sa Kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan at hindi papasok sa paghatol kundi lumipat na sa kabuhayan mula sa kamatayan. Amen. Amen. Praise the Lord. Lahat ng nakarinig ng salita, sumigaw ng praise the Lord. Katotohanan, inulit ito ng ating mahal na Panginoon dahil nag-aalinlangan ng tao. Katotohanan, sinasabi ko sa inyo, ang dumirinig ng aking salita at sumasampalataya sa Kanya na nagsugo sa akin
ay may buhay na walang hanggan. Hindi na makakapasok sa paghatol, kundi lumipat sa kabuhayan mula sa kamatayan. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Nais nating ipaunawa sa bawat isa. Saan natin matagpuan ang tunay na buhay? Sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kung bakit nagkukrusada rito? Dahil may pangako ang Diyos sa kanyang pagbabalik. Ang lalakaran natin sa langit, ginto. Ayaw mo pa ba nun? Wala nang kagutom. Wala nang pagkauhaw. Kung paano nagpupuri tayo rito, pinagsanayan na natin yan. Dahil ang Diyos natin ay mabait. Mundo pa lang, para ka na nasa langit. Natural po yun, magpupuri ka sa Diyos. Pangako niya sa ating panalangin, thy will be done on earth as it is in heaven. Heaven, ito po ang final na kalalagyan natin. Ang mundo natin maunawaan ng bawat isa, maging ang mga mananampalataya ng lalamig pa. Huwag nang tumalikod. Yung mga baguhan, tumanggap kayo sa ating mahal na Panginoon. Bakit? Totoo po. To the nearest end na tayo. Time is running out. Ikaw at ako ay temporary lang sa mundong ito. Tayo po, mga minamahal ko, ay mga estranghero lang sa mundong ito. Ikaw ay pinahiram ng Diyos ng buhay. Hiningang may buhay na may kaluluwa upang papurihan ang Diyos. Ngunit, since the very beginning, pumasok ang kasalanan, ang pinupuri ay ang kampon ng kaaway. Because the God of this world has blinded the mind of many people. Pero dito, bumukas ang tunay na ebanghelyo. Lumiwanag sa pag-aayuno, pananalangin, walang tigil na pagsusumamo ng ating dearly beloved parents in the Lord. Malayo man, malapit din. Kaya namin puntahan. Mga taga Metro Manila, ang ilan po rito, mga minamahal ko, wala kaming tigil. Bukas may pagsamba pa. Walang tigil yan. Dahil we declare today, every day with Jesus is sweeter than the day before. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Yung malakas na palakpak, mga minamahal ko, lahat sumigaw ng praise the Lord. Inaanyayahan po natin ang mga bisita, mga baguhan. Habang inaantay po natin ang ating mga manunugtog, mga awit, awitin po natin ang alibungang anak. Lahat po ay tinatawagan. Iniibig kayo ng ating mahal na Panginoon. Ito ang kasagutan sa inyong mga problema. Habang ibinigay ko po ang